Tara, biyaheng Netherlands tayo! Hi mga abyan! Maayong adlaw sa tanan. Ako po si Iza at isa po akong OFW yung manlalakbay. Around this time last year nga ay bumalik ulit ako ng Netherlands para mamasyal. Nagsimula ang biyahe ko mula sa isla papuntang Gatwick Airport sa London. At doon na ako sumakay ng eroplano papuntang Amsterdam na siyang capital ng Netherlands. Kinabahan nga ako kasi akala ko ay hindi na matutuloy ang lipad ng eroplano. Marami kasing flights ang na-cancel gawa ng nag-strike ang mga air traffic controllers sa bansang France. Kaya naapektuhan rin ang mga flights mula sa iba pang bahagi ng Europe kagaya ng UK. Buti na lamang at natuloy pa rin ang flight ng eroplano ng British Airways na sinakyan ko. Mga 1 oras lang ang tinagal ng biyahe at lumapag na rin kami sa Amsterdam. So we've just landed in Amsterdam Schiphol Airport. Gabi na rin ito kaya naisip ko na sa airport na lang maghapunan bago bumiyahe papunta sa hostel na tutuluyan ko. Pagkatapos kumain ay pumunta na ako sa train station na nasa baba lang ng airport. Sa city ng Purmerend ang destinasyon ko. Doon kasi ako nakakita ng murang matutuluyan na nasa labas lang ng Amsterdam. This is my second time sa Netherlands at nung nakaraang trip ko ay sa Amsterdam ako nagstay. Kaya naisip ko na this time, sa ibang city naman ako maglalagi. At itong Purmerend nga yun. Ang pangalan pala ng hostel na tutuluyan ko dito ay City Trip Hostel. Tipid traveler kasi ako at kapag nagbabiyahe talaga ako ay sa mga hostel ako nagsistay. Kasi bukod sa mura na, ay sobrang welcoming pa ng atmosphere. Kailangan lang talaga ay marunong kang mag-adjust at prepared ka mentally. Sa mga hostel kasi madalas ay shared ang facilities, kaya dapat ay ready ka din especially sa mga personal necessities mo. Pero kahit shared accommodation siya ay may personal space ka naman at nasa sayo na kung makikihalubilo ka sa iba pang kasabayan mo na travelers. Usually sa mga hostel ay may lockers din para secured ang personal na gamit mo, kagaya nitong sa hostel na tinuluyan ko. Matapos ayusin ang mga gamit ko ay naligo lang ako at natulog na rin. Kinabukasan ay maaga ko pang sinimulan ang aking paglalakbay. Ang pinakarason talaga kung bakit ako bumalik ng Netherlands ng mga panahong ito ay dahil season ng tulips. At ang isa sa pinakamagandang lugar para makita ang tulips in full bloom sa Netherlands ay sa Keukenhof na matatagpuan sa bayan ng Lies. Kaya dun ang sadya ko. Bahagi ito ng rehiyon na kung tawagin ay Holland. Yan, so andito na tayo sa Keukenhof. Nitong taon ng punta ko ay nagdiriwang sila ng kanilang 75th year anniversary. Buong araw ang inilagi ko sa Keukenhof dahil nilibot ko ang lugar at pinuntahan ko ang iba't ibang attractions at exhibits dito. Pagkatapos sa Keukenhof, dumaan muna ako sa Amsterdam Central Station para maghapunan. Then umuwi na rin ako pabalik ng hostel. The next day ay maaga din akong umalis ng hostel para maglibot na naman. Noong araw na ito pala ay nagkataon din na birthday ng kanilang hari sa Netherlands o tinatawag nila na King's Day, kaya nagdiriwang ang buong bansa. Maliban sa makita ang tulips ay wala na akong ibang plano for this trip, kaya kung ano na lang yung maisip ko ng umaga na yon, ayun na nga yung ginawa ko. At ayun na nga at napadpad ako sa Zaandam. Malapit lang din ito sa Amsterdam at iconic ang lugar na ito dahil berde ang kulay ng mga kabahayan at istruktura dito. Naglibot-libot lang ako saglit sa city center at nung bandang tanghali na ay pumunta naman ako sa isa sa mga kilalang neighborhoods dito. Ito yung tinatawag na Zaanstad. Na-amaze ako sa lugar na ito dahil bukod sa maraming windmills ay puro green ang makikita dito.
Pagkatapos ko sa Zaanstad ay bumalik na ako sa Amsterdam. At dahil nga ipinagdiriwang ang birthday ng hari ay sobrang dami ng tao sa kalye para makiparty on the streets. At dahil nandun na rin lang ako ay sinamantala ko na rin ang oras na iyon para makapunta sa De Wallen or sa Red Light District ng Amsterdam. So andito ako ngayon sa Amsterdam at dito ako ngayon sa Red Light District. Birthday ng kanilang hari dito sa the Netherlands. So madaming nagsa-celebrate ng birthday niya, buong bansa yata. May kanya-kanyang celebration sa kanilang mga lugar. Happy sila, nagsa-celebrate sila ng birthday. Noong nakaraang punta ko sa Amsterdam ay nadaanan ko na ito nung nag-try ako ng boat trip sa canals. Pero curious kasi ako kung anong itsura nito sa gabi. Kaso dahil nga solo traveler ako ay nag-aalangan ako na pumunta dito sa gabi ng mag-isa. Buti na lamang at maraming tao nung araw na ito dahil King's Day. Halos magka-stampede na nga kasi halos wala nang madaanan sa sobrang dami ng tao. At tingnan nyo naman, talagang red light district siya kasi literal na red ang kulay ng mga ilaw. May mga nabasa na ako tungkol sa lugar na ito kaya may idea na ako kung ano yung mga maaari kong makita pagpunta ko rito. Pero nagulat pa rin talaga ako nung nandito na ako. This is the red light special, you know. We like it faster. Maraming bahagi ng lugar na ito ang hindi pwedeng kuhanan ng picture or video. Kaya kung curious kayo at nais ninyong makita ang ibang side ng mundo, pumunta kayo dito kapag nagawi kayo ng Amsterdam. Pagkatapos sa De Wallen ay umuwi na rin ako ng hostel. Grabe ang pagod ko ng araw na iyon kaya naman kinabukasan ay tinanghali ako ng gising. Ito na rin ang araw na babalik ako ng UK kaya diretso na ako ng airport after ko mag-checkout sa hostel. Mahaba pa kasi ang biyahe kasi sa ibang airport pa ako dadaan pabalik ng UK. Sa Eindhoven Airport naman sa syudad ng Eindhoven. Mahal kasi yung ticket ng eroplano kasi peak season ng tulips. Mas mura yung ticket pag sa ibang airport dadaan pabalik ng UK nung mga panahong ito. Pero sa mga tipid traveler na kagaya ko, carry boom boom bells na ang ganito. Ryanair naman yung eroplanong sinakyan ko. Yun nga lang kung gaano ka-smooth yung naging biyahe ko papuntang Netherlands ay siya namang stressful ng biyahe ko pa uwi ng UK. Ang dami kasing aberyang naganap nung araw na ito. But that would be a story to tell for another day. Anyway, yung flight naman mismo ay maayos naman kahit mukhang nagmamadali si kuyang piloto. Paano ay halos wala pang isang oras nasa UK na kami. Sa ibang airport din pala dito sa UK ako dumaan pag uwi. Sa Stansted Airport naman. Dito kasi yung mga aeroplano ng Ryanair. Kasi nga, nagtitipid tayo. Mas malayo lang ito ng kaunti. Pero ayos lang din naman kasi sanay ako sa mahabang biyahe lalo na sa tren. Pagdating ng London ay dumaan lang ako ng Jollibee at pagkatapos ay bumiyahe na rin pauwi ng isla. At dito nagtatapos ang aking Netherlands trip. Kutob diri lang anay. Thank you mucho mga abyan. Halong pirmi!